Ngayon naman po ay pakinggan natin ang pananalita at mensahe ng ating minamahal na punong bayan, iginagalang Maria Rosario Ochoa Montejo. Maraming salamat, Santi. Magandang tanghali po sa inyong lahat. God is good! All the time! God is good! Ako po si Maritz Ochoa Montejo. Ako po ang kauna-unahang babaeng punong bayan dito sa bayan ng Pulilan. Ang sabi po sa akin ni Mayor Enteng pagkaraan ng halalan, this is your destiny. At ako po ay buong kababaang loob at sa tulong po ng ating Panginoon, tinatanggap ko po ang aking destiny. Mahal kong mga Pulileño, sa aking pamilya, maraming salamat. Una na si nanay, na kahit na ako'y matanda na, senior na rin ako, patuloy pa rin niya akong inaaruga. Kay tatay, na patuloy akong ginagabayan, maraming salamat. Kay Ate Marlene, kay Beth at Bong, kay Ana, Tess at Jerry, at si ES, Jojo Ochoa at Pinky. Maraming salamat. Maraming salamat sa aking asawa na si Sek Mario at sa aming mga anak. Kay Katrina, Cookie, Kiko at Ian. Sa aking mga apo na siya nagpapasaya sa akin, kay Justin, si Isabella, si Lucas, si Chloe at si Baby Julio. Kay Camille at Cleng, kay Jan at kay Ernest, maraming salamat sa inyong mga suporta. Maraming salamat sa suporta ninyo at pagmamahal. Sa aking mga in-laws, sa mga Montejos, Ate Linlin, Lulu, Jenny and Eli, at Virgilio, maraming salamat sa inyong suporta at pagmamahal. Maraming salamat din sa aking NW Steel family. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Subalit, higit ang aking pasasalamat kay Mayor Enteng Esguera at Maring Edna. Palakpakan po natin ang Mayor Enteng Esguera. Sa mga pagod at oras na ginugol ninyo para sa aking tagumpay. Maraming salamat sa buong Esguera Clan. Salamat, Mayor Enteng, sa iyong patience sa akin at pagtuturo mo sa akin ng mga bagay-bagay na hindi nababasa sa libro. Salamat din kay Vice Mayor Elpi Castillo at Justice Mariflor Castillo, kay Doc Carlo sa pagpapaubaya ninyo sa akin at pagbibigay daan ninyo sa aking kandidatura. Salamat sa buong Castillo family, kay Ate Emma at kay Kuya John Bahet. Salamat sa inyo. Sa lahat ng mga kapitan, pabayaan yung isa-isahin ko kayo. Maraming salamat po kay Kapitan Dennis Cruz, kay Kapitan Ramon Bonifacio, kay Kapitan Arman Tandoy, Kapitan Dodi Rivera, Kapitan Ed Villanueva, kasama ka na rin dyan, Kapitan Jack Peralta, Kapitan George Santos, Kapitan Fred RCO, Kapitan Lino Cruz, Kapitan Dennis Santos, Kapitan Lori Sikat, Kapitan Toto De Jesus, Kapitan Oscar Gapak, Kapitan Ruben Santos, at ang 33 Dalias ng Pulilan, mga Kapitana Aurora Valencia, Kapitana Elena, Andan, Kapitana Tessie Ilagan. May kinakalimutan ba ako? Maraming salamat sa inyong mga tulong. You gave me a good fight. Sa aking mga kasamahan, not necessarily in this order, kay Konsehal Rudy RCO, kay Konsehal J.R. Clemente, Konsehal R.J. Peralta, Konsehal Bernard Santos, Konsehal Puroy Valenzuela, at kina Tita Siling Navarro, Konsehal Bebe Esguera, Konsehal Joseph Leonardo, at Doc Carlo. Salamat po sa pagsasamahan natin sa hirap at ginhawa. I will always remember the memories of election 2016, especially the laughter. Salamat po sa aking best friends forever, or BFF, sa lahat ng mga CSOP, sa lahat ng mga coordinators, lahat ng volunteers, sa HQ, mga friends of Maritz Angels, mga Rotarians, seniors, ang lahat ng TODA, lahat ng JODA, PWDs, solo parents, the farmers groups,
and the business groups na sumusuporta sa akin. Pabayaan yung pagsalamatan ko na rin po ang aming kaibigan na si Justice Alfredo Benjamin Kagiwa sa pagbibigay niya ng oras sa atin at siya ang aking sinumpaan. Maraming salamat po. Salamat din kay Father Mar Ladra, my spiritual advisor, for giving me strength and encouragement. At sa INC, sa pagtaguyod sa amin, maraming salamat din po. Sa lahat ng hindi ko nabanggit na tahimik na sumusuporta at nananalig, maraming salamat po. Isama na rin natin ang aking mga kaklase sa Locos Elementary School at ang lahat ng aking mga kamag-anak at mga kaibigan na sumuporta at nananalig. Alam ba ninyo na ang mayora ay sinisipon din? Alam po ninyo, noong matapos ang eleksyon ay hindi pa natatapos ang bilangan, ay meron ng isa akong katunggali na tumawag kay E.S. Jojo Ochoa upang i-congratulate kami at sa aking pagkapanalo. At siya ay aking hinangaan na pagiging isang tunay na lalaki at isang magiting na katunggali. Kaya palakpakan natin, Konsehal Richard Nethercott. Maaga po ay nag-concede na siya. Kamakailan lamang po ako ay naglakas loob na pumunta kay Tatay Bal Ramos at ako ay nagpapasalamat sa kanya. At ako ay kanyang pinaunlakan na siya ay aking makausap. At kami ngayon ay nagkakaisa, katulad ng sabi ni Vice Recrec, ang kailangan natin ay pagkakaisa at pagsasama-sama. Kami ay nagkausap na at kami ay nagkakasundong lahat na magsama-sama na tayo simula sa araw na ito. Maraming salamat, Konsehal Richard Nethercott. Maraming salamat, Konsehal Tatay Bal Ramos. Iisa po ang aming napag-usapan. Wala nang puti, wala nang asul, wala nang dilaw. Lahat tayo ay Pulileño. Lahat tayo ay nagkakasundo sa good governance. Serbisyo, hindi negosyo. Pagbabago ang kailangan natin. Ramdam ang asenso, Pulileño, dapat panalo. Marami na po tayong eskwelahan, katulad ng sinabi ng Mayor Enteng, napakarami na niyang napagawa. Maraming eskwelahan, marami tayong patubig, marami tayong kalsada, at salamat Mayor Enteng sa iyong napakaraming nagawa. Pinapangako ko na itutuloy ko ang lahat ng mabubuti mong gawain at programa at sisikapin kong bigyan ng pansin ang mga nakaligtaang programa at lalo pa itong paunlarin. Tanong ng marami, ano ba naman ang gagawin at maaasahan ng first woman mayor of Pulilan, lalong-lalo na sa unang 100 araw niya sa panunungkulan? Number 1, nais kong pagbutihin ang serbisyo ng pamahalang bayan para maging mas mabilis, mas maayos at mas magalang ang ating serbisyo. Maaasahan ninyo na sa darating na araw ang pagbabago sa business permits at building permits. Magiging mas maayos at matatapos ang processing sa loob ng 72 hours katulad ng pinag-uutos ng ating Presidente Rodrigo Duterte. Sisikapin natin ang lahat ng requirements ay klarado at madaling masundan. Gagawin natin sa lahat na pakikipag-ugnayan ng munisipyo ay maging malinaw at transparent. Ang birth certificate, death certificate, marriage certificate at kung ano pa ay makukuha sa loob ng 2 oras. Ito ang maaasahan sa bagong pamahalaan. Sa darating na panahon ay magkakaroon ng ISO at more computerization para sa more efficient and transparent governance. Tinatalaga ko si Ginang Vicente Cruz Santos bilang Municipal Administrator. Pagkakaroon natin si Ned Santos. Sa larangan ng kalungsugan, sisiguraduhin natin na maging kumpleto ang lahat ng pangangailangan sa lahat ng RHU 1, 2, 3, and 4 upang
maging accredited sila ng PhilHealth at DOH katulad ng mga doctors, nurses, midwives, medicines at equipment. Ina-appoint ko si Dr. Concepcion Antonino bilang Municipal Health Officer at si Dr. Wilbert Eleria bilang isang Rural Health Physician. Inaasahan pa natin na makaka-appoint pa tayo ng mga doctors and nurses para sa RHU 3 and 4. Sisiguraduhin natin na 3 beses ang anti-rabies vaccine na ipinagkakaloob sa bawat makakagat ng aso at pusa. At yan ay dahil sa kahilingan ni Konsehal RJ Peralta. Palakpakan natin, Konsehal RJ Peralta. Sisiguraduhin natin na parating may gamot na maipagkakaloob sa mga pasyenteng nangangailangan, lalong-lalo na ang mga kababayan nating mahihirap. Palalawakin natin ang dental services sa pamamagitan ng karagdagang pondo para sa pasta, bunot at pustiso para sa mga mahihirap nating mga kababayan. Alam ko na may parating na tayong mobile dental clinic mula sa DOH na ini-request natin kay Secretary Janet Garin. At yon ay alam kong padating na, hindi ngayong Hulyo, ay sa susunod na buwan. Nakita ko na ito at maganda ito. Malaking tulong para maibigay ang dental service requirement ng ating mga kababayan. Maglalagay din tayo ng RX box sa bawat RHU. Ito ay capable ng fetal monitoring, ECG, at iba pang pagmamonitor ng mga vital signs ng mga pasyente. Sa larangan ng edukasyon, papalawakin natin ang scholarships na kasunduan namin ni Vice Rec Candido at aming mga kasama konsehal, JJ Santos, Rudy Arceo, JR Clemente, Konsehal RJ Peralta, Konsehal Tito Esguera, Renan Castillo, Bernard Santos at Puroy Valenzuela na lahat ng mga estudyante sa PUP na Pulileño ay gagawing fully scholars starting ngayon, school year 2016 at 2017. Pag-aaralan natin mabuti kung paano pa makapagbibigay ng karagdagang scholarships para sa mga batang mahihirap at matatalino sapagkat alam ko na edukasyon ang susi upang umangat ang buhay ng ating mga kababayan. Ipagkakaloob natin sa lahat ng paaralan, elementary at high school, ang digital library or Starbucks. Ito ay gustong-gustong gamitin ng mga batang mag-aaral at napatunayang epektibo para lumawak ang kanilang kaalaman. Ito rin ang naging dahilan sa maraming paaralan para maiangat nila ang kanilang national achievement scores. Sa larangan ng agrikultura, sisikapin natin maipamahagi ulit ng libre sa lahat ng magsasaka ang irradiated karajinan at ito po ay isang growth enhancer na napatunayan na nagpapalago ng ani ng palay na aabot hanggang 20 hanggang 40% na ang yield dagdag ani sa lahat ng ating ng magsasaka. Mamamahagi din tayo bilang tulong sa ating magsasaka ng mga binhi o certified seeds. Pinabalak natin na bumili ng bioreactors at shredders at pakipugnayan sa mga eksperto para tayo na mismo ang gumawa ng organic fertilizer na ipamamahagi din natin ng libre sa ating magsasaka. Ina-appoint ko at itinatalaga ko si Juliet Cruz Francisco bilang Municipal Agriculturist. Tungkol naman sa ating water district, ito ay isang magandang proyekto na sinimulan ni Mayor LP Castillo noon at itinuloy ni Mayor Enteng Esguera. Ang magandang balita po ay ito ay kumikita. Palakpakan natin ng Mayor Enteng at Vice Mayor LP Castillo. Balak natin palawakin ang coverage para maabot ang lahat ng lugar ng Pulilan. Pag-aaralan po natin matapos ito
ng pag-aaralan po natin na matapos ito ng 3 taon. Balak din natin gamitin ang kita ng Water District para pondohan ang proyektong ito upang hindi na tayo kailangan pang umutang. Gagawa rin tayo ng improvement sa water system para ma-maintain ang pressure at ang kalidad ng tubig. Maglalagay ako ng accountant sa water system at itinatalag ako si Mr. Hermie Navarro bilang accountant sa Water District simula bukas. Tungkol naman sa ating palengke, ipapagawa ko ang pag-aaral at design para sa rehabilitasyon ng ating public market. Inaasahan ko matapos ito ng 90 days, kasama na consultation sa lahat ng mga vendors, lessors at iba pang mga stakeholders. Inaasahin natin na ito ay magiging larawan at simbolo ng isang maunlad at progresibong pulilan. Pansamantala, inaatasan ko ng Cora Tayaw at Hepe Rosete para sa traffic flow at kaayusan ng Tiangge at night market simula July 1, 2016. Tungkol naman po sa trapiko, ipapatawag natin ang lahat ng mga contractors sa National Road at lalong-lalo na doon sa Locos Bridge para maiayos ang kanilang working area para mabawasan ang epekto nito sa ating trapiko, lalong-lalo na dito sa bayan. Pag-uusapan din namin ang completion schedule at ang mga hakbang upang makaiwas sa aksidente. Papagawa ko din ang pag-aaral sa mga eksperto sa transport at traffic para ma-improve ang traffic flow sa main road at sa buong Pulilan at inaasahang matatapos ito sa loob ng 90 days. Tungkol naman po sa droga at krimen, pag-iibayuhin natin ang kilos kontra sa mga gumagamit at nagtutulak ng droga. Sundin natin ang mga utos ng ating bagong Pangulo, Rodrigo Duterte. Pag-aaralan din natin mapalawak ang paglalagay ng CCTV, ma-upgrade ang mga sistema para mas magamit natin ang mga datos upang makatulong pagsugpo ng krimen sa bayan ng buong Pulilan. Tungkol naman po sa paglilingkod panglipunan, ito po ang bibigyan ko ng diin sa lahat ng aking mga programa. Ito ang bibigyan ng pinakamalaking ayuda ng aking budget dahil dito ito ay magbibigay ng benepisyo sa mas nakakaraming nangangailangan. Papaigtingin natin ang mga programa para sa seniors, para sa PWDs, sa solo parents at indigents. Ina-appoint ko, tinatalaga ko si Adoracion Angeles bilang Municipal Social Welfare and Development Officer at inaatasan ko ang SB to create the Municipal Social Welfare Development Office. Tungkol naman sa Comprehensive Development Plan at iba pa, ang aking kaibigan naniniwala sa aking mga edikain sa bayan ng Pulilan ay nagpasyang buuin ng pro bono o libre ang Comprehensive Development Plan sa loob ng 90 days para tugunan ang mga requirements ng DILG. Sisimulan na rin natin ang pag-aaral at pagbubuo ng Integrated Local Government Management Support System. Kasama na dito ang Comprehensive Land Use Plan, Tax Mapping at iba pa at inaasahang makukumpleto ito sa loob ng 1 taon. Mga ganitong programa po ang maaasahan ninyo sa aking pamahalaan. Marami pa kaming naiisip na programa at abalak namin ipatuapad na makakatulong sa higit na nakararami nating kababayan at para sa ikaunlad ng ating bayan. Patungo sa minimiting hangarin na maging pinakaprogresibong bayan sa lalawigan ng Bulacan, ang ating mahal na Pulilan. Sa muli, nagpapasalamat ako sa aking Mayor Enteng Isguera at sa lahat ng kanyang pamilya, sa lahat ng members ng kanyang clan, ang kanyang mga kapatid, ang Ate Pesing, andyan present, si Tinky. Hello, maraming salamat. Kay Vic, maraming salamat. Nagpapasalamat ako kay Vice Mayor Rekrek at ang aking mga mga kasamahan kong konsehal sa pagiging bukas ang kanilang isip at bukas ang kanilang kalooban.
at sila ay alam ko ang makakatulong ko sa ating mga gagawing programa at pagbabago dito sa bayan ng Pulilan. Mabuhay ang Pulilan! To God be the glory! At paalala ko lang sa inyo na ang ating Panginoon ay bumaba dito sa lupa hindi para paglingkuran, kundi siya ay para maglingkod sa inyo lahat. Maraming salamat po at magandang tanghali. Andyan ba? Ang Tata Imon, nakalimutan ko daw banggitin. Ang Tita Epi. Tita Epi, maraming salamat sa pagbibigay ninyo sa amin ng 8,000 square meters na lote sa PUP. Palakpakan po natin ang mga Suarez family. Tama na rin natin si Kuya Jonathan na magpapakalaw sa atin ng pondo para sa building ng PUP. Maraming salamat po. Punta tayo sa Pulilan Gym at meron nag-aantay sa atin ng lunch. Tayo naman ay nakaupo. Maraming salamat po at mabuhay tayong lahat. Maraming salamat po. Ginagalang Maria Rosario Ochoa Montejo. Muli po ay palapakan natin ating mga bagong alalang pinuno ng bayan sa pamumuno ng ating minamahal na punong bayan, iginagalang Maria Rosario Ochoa Monteo. Pangalawang punong bayan, iginagalang Ricardo Marcelo Candido at bubuo ng sangguniang bayan ng Pulilan. Ngayon naman po ay gagawin natin ang